Pagkatapos mag-hike at bisitahin ng aming grupo ang Blue Soil Hill sa Bontoc, naglakbay na kami papuntang Sagada para tumuloy sa aming accommodation at mananghalian. Welcome to our channel. Pagkatapos ng aming lunch, ipinagpatuloy namin ang activities sa aming Sagada Day 1 tour. Pinuntahan namin ang isang simbahan, sumunod ay isang sementeryo, ang kilalang Hanging Coffins of Sagada, at in-explore namin ang pinakamalalim na kuweba sa Pilipinas. Habang inihahanda ang aming pananghalian, naglakad-lakad muna ako. Ang Sagada ay isang bayan sa Mountain Province na may populasyong 10,700 katao ayon sa senso ng 2024. Matatagpuan ito sa kabundukan ng Cordillera. May malamig na klima at kilala sa mga limestone mountain at kuwebang naglalaman ng fossilized seashells. Ang Sagada ay nasa 18 kilometro ang layo mula sa kabiserang panlalawigan na Bontoc at halos 400 kilometro ang layo mula sa Maynila. Dahil katulad ng klima ng Benguet, ang mga pananim dito ay mga halamang maaring tumubo sa malamig na klima gaya ng repolyo, kamatis, berdeng sili, patatas, karot, sitsaro at iba pa. Mula 1882 hanggang 1896, ipinakilala ng mga Kastila ang kaping Arabica. Noong panahon ng mga Amerikano, ipinakilala nila ang mga prutas tulad ng strawberry at peach, bunga ng malamig at mataas na klima ng kagubatan doon. Sa mga nakaraang taon, lumago ng malaki ang turismo at naging malaking ambag sa lokal na ekonomiya. Ang mga inn, kainan, serbisyo ng tour guide at iba pang industriyang may kaugnayan sa turismo ay mabilis ding dumami. Kabilang sa mga popular na aktibidad sa Sagada ang trekking, paggalugad sa mga kuweba at talon, spelunking, bonfire, picnic, rappelling, pagbisita sa mga makasaysayang lugar, nature hikes at paglahok sa mga selebrasyong tribal. Ngayon naman ay nais ko kayong bigyan ng quick tour ng aming accommodation. Sa unang pinto na ito ang aming dining at kitchen. Ito rin ang accommodation ng aming driver at tour coordinator. Okay naman ang aming accommodation. Ang issue ko lamang ay walang saksakan o socket. Kaya hindi tuloy ako nakapag-charge ng cellphone at gadgets. Later, na-discover ko sa kitchen na may saksakan at doon ako nagcha-charge. Tatanong ko na verdict nyo, 1 to 10. 10 being the best. 10. 10, sarap. Ikaw ate, 10? 10. Sarap boss. 10? 10? 10? 10. Puro 10 ah. 10.1. O 10.1. Makikigaya na rin ako, 10 din. 10 ang verdict namin lahat. Tapos si Kuya, 10.1. The best kayo. After lunch ay sumakay na kami sa van upang umpisahan ang aming Sagada tour. Valley and Hanging Coffins. Okay? Your freedom to take some pictures. Then, Isa sa mga kilalang palatandaan sa gitna ng bayan ang Church of St. Mary the Virgin, isang masiglang parokya ng Episcopal Church. simbahan is nipa, di kaya bahay kubo. Maliit siya. Mula nang dumating ang mga misyonero mula sa Protestant Episcopal Church sa Estados Unidos, ang bayan ng Sagada ay naging tanging bayan sa Pilipinas na karamihan ay Anglican, kung saan halos 95% ang nabinyagan sa Episcopal Church
of the Philippines. Idinaraos ang panag-apoy sa Sagada tuwing unang araw ng Nobyembre. Ang panag-apoy na nangangahulugang mag-apoy sa wikang Kangkanaey ay paraan ng Sagada upang parangalan ang mga yumao. Pagkatapos ng panghapong misa, sinisindihan ng pari ang unang apoy sa sementeryo at pinapasa ito sa naghihintay na komunidad. We miss it by a day. Because today is the 2nd of November. Ang bayan ng Sagada ay kilala sa mga hanging coffins o nakabiiting kabaong. Ito ay tradisyonal na paraan ng paglilibing. Sa kabila ng kasikatan nito, hindi ito ang pangunahing paraan ng libing ng mga Kangkanaey. Para lamang ito sa mga natatangi at kagalang-galang na pinuno ng komunidad. Ang mga gumawa ng mabubuting gawa, nagpamalas ng karunungan sa pagpapasya at nanguna sa mga ritual. Mas mataas ang pwesto ng kabaong, mas mataas ang kanilang katayuan sa lipunan. Sa second stage, and dito, i-explain ko dito. Follow mo kayo pag nandun tayo sa bahay. O sige. Ilan po kayo? Tatlo. Ang Sumaging Cave sa Sagada ang itinuturing na pinakamalalim na kuweba sa Pilipinas. 4 sa amin sa grupo ang may lakas ng loob na bumaba at tuklasin ito kasama ang 2 guides. Ito ang last adventure namin for the day. Mayroong man-made staircase mula sa tabing daan na patungo sa bunganga ng kuweba. Unti-unti itong nagiging mga bato habang lumalakad ka ng mas malayo at mas malalim. Habang naka-headlamp kami, lalo naming napagtatanto kung gaano ka-challenging ang adventure na ito. Lalo na para sa aming mga baguhan sa spelunking.
Stage point 1. 0.5. 0.9 more to go. Lalim na pala nito. May mga tao pa din. And doon din tayo magtatanggal ng Sapatos. doon naman, Pagpasok sa loob, matatanaw ang napakaraming rock formations na hinubog ng kalikasan sa loob ng kung ilang libong taon. The dinosaur's footprint. Ano yan? Giant ano? Sea turtle. Sea turtle. so, bale, lahat po ng mga pagong is half round or half circle yung shell niya. Okay. Kung mapapansin po ninyo, bakit siya flat? Bakit? Ano joke? Ang mga rock formation na kahawig ng mga pamilyar na hugis ang highlight ng aming adventure. Kabilang dito ang oso, mga elepante, dinosaur, pagong, chocolate cake at marami pang iba. Alam yung prinsipe kung may volunteer. Eh, manang nag-volunteer. Maliit pa po yan, ma'am. Meron na siyang lato-lato. Okay? So, bali po pala. Mocha. Manili. Tikman. Rocky Road. Okay, would you like to take some pictures? Susubukin ang iyong imahinasyon at pagkamalikhain sa iba't ibang hugis at formasyon ng mga bato na iyong makikita sa loob ng kuweba. Ang pinaka nakakatawa ay yung mga kahawig ng bahagi ng katawan ng tao na may kasama pang green jokes mula sa aming guide. Sa kasamaang palad, hindi ko na i-record ang karamihan ng mga ito dahil nalobat ang aking camera. This is called the King's Curtain, kurtina ng hari. Bandang kalagitnaan sa aming pagbaba sa kuweba, isang kasama namin ang nagdesisyong hindi na magpatuloy sa kung anumang kadahilanan. At nang malapit na kami sa pinakailalim ng kuweba, isa pa ang umurong dahil sa anxieties. Kaya hindi na namin itinuloy at sa halip ay umakyat na kami palabas ng kuweba.
Okay, 1, 2, smile. Taas yung kamay. Yung dalawang kamay. Oh. Huwag kang bibito, bigla. Okay, 1, 2. Okay, watch out your head, you met bom bom. Talik. Angis palangking, just because of our curiosity. Bumaba tayo, then umakyat. So we just explored. And okay. Yeah. Going up, dahan-dahan po. Yan po yung pinakamahirap sa aming mga tourist guide. Gayunpaman, naging makabuluhan ang aming karanasan at mga alaala sa pamamagitan ng mga larawan. Let's do this. At maiikling video na nakuha namin at ibinahagi sa grupo. Hello. Hello.